Natabunan ng malalaking mga bato ang Dark Mage, tinutok ni Damian ang kanyang espada, at tinatanong nito kung may sasabihin ba siya sa kanya bago siya mamatay, para mabawasan niya ang sakit na nararamdaman niya. Sagutin niya siya, saan ang hideout ng Black Snake? Sa Merchant City, sa Landwork, nakasakay sila Damian sa isang karawahe, at tinatanong ni Victor na young master, ano na ang gagawin nila ngayon? Bakit bumabalik sila sa Landwork? Napangiti si Damian at sinasabi nito na siya ang pinaka-loyal na servant niya, Victor. Kung sumusunod siya sa kanya, sundin niya siya ng tahimik. Napaisip si Victor at sinasabi nito na ang kanyang mukha ay nakakapanibago, ngunit ang libro na kanyang binabasa ay nagbabala. Ano ang pinagtutuunan niya ng pansin? Nakangiting sinasabi ni Damian na ito ay isang dark magic grimoire, nakuha niya ito kamakailan. Pagkatapos patayin ng isang dark mage, hindi naman naniniwala si Victor at sinasabi nito na nagbibiro na naman siya. Maaaring siya ay isang tanga na hindi marunong magbasa, ngunit alam niyang ito ay labis na. Napakadelikado at mahirap makuha ang mga dark magic grimoire. Pero anong amoy yan, mula kanina pa? Napahinto si Victor sa kanyang pagsasalita, at hindi niya namamalayan na nakarating na pala sila. Binuksan na nila ang pintuan ng karawahe, at sinasabi ni Damian na nandito na sila. May inaabot si Damian at sinasabi nito na Victor, may kailangan siyang gawin niya para sa kanya. Nagtataka naman si Victor at sinasabi nito na ang amoy na ito ay mula sa karawahe, at napapatanong ito kung ano ito. Sinasabi ni Damian na yan ay isang ulo ng tao, hindi naman naniniwala si Victor at tinignan niya ito, at sinasabi nito na young master, sinasabi niya sa kanya na kahit gaano siya katanga, ang mga joke na yan. Hindi pa natatapos ang sasabihin nito, nanlaki na ang kanyang mga mata sa nakita nito. Sa sobrang gulat nito, bigla na lang niya ito binato, buti na lang nasalo agad nito ni Damian. At hingal na sinasabi nito na young master. Pinapatahimik naman ito ni Damian, at sinasabi nito na huminahon siya, maraming tao ang nanunood. Mahinang tinatanong ni Victor kung ano yan, sinasabi ni Damian na ipapaliwanag niya mamaya. May kailangan siyang munang gawin para sa kanya, dapat niyang ihatid ang mga bagay na ito sa lugar na sinabi niya sa kanya. Iyon lamang ay hindi haantong sa gulo, takot naman dito si Victor. Sa isang tower, at may makikita dito na may dalawang guard na nakabantay, at may biglang dumating, at manghang-mangha ito. Ito pala si Damian at sinasabi nito na ang mga gangster bastard ay nagtayo ng kanilang headquarters sa gitna ng lungsod. Ang gandang tignan, sinasabi ng isang guard na may dumating na isang bastard. At tinatanong naman ng isang guard kung sino siya, sinasabi ni Damian na siya si Damian Haxon, ng Haxon Viscounty. Sinasabi ng matabang kalbo na isang Haxon, ang pangalang yon ay nagpapaalala sa kanya ng paa ng baboy. Sinasabi ng maliit na kalbo na sinasabi niya ang kanyang buong pangalan na mukhang tae. Teka lang, sa tingin niya ito ang lalaking tinutukoy ng kanilang boss. Sinasabi ni Damian na alam na nila kung sino siya, mayroon siyang business sa kanilang boss, kaya tumabi sila ng tahimik. Sinasabi ng maliit na kalbo na oo, pumasok na siya sa loob. Sinasabi ni Damian na sila ay nakikinig sa kanya, naglabas ang malaking kalbo ng isang baril, at pinaputok nito sa taas. Ito pala ay isang flare, at sumabog ito sa taas, nakangiting sinasabi ng maliit na kalbo na sa tingin niya ba nasasabihin nila yan ng ganong lang. Ano na ang kanyang gagawin? Biglang may dumating na maraming mga kalaban. At tinatanong nito kung ano na ang gagawin niya, ito ang inihanda na pa-welcome ng kanilang boss para sa kanya. Pinalibutan na si Damian ng maraming mga kalaban, at napangiti lang ito. At sinasabi nito na magsisisi siya, may isang lalaki na umiinom sa isang baso, at may mga kasama ito mga babae. Ito pala ang governor sa Landwork, at ito si Sebastian Baker. Tumatawa at sinasabi ng governor na nagpapasalamat siya kay Cedric, nag-enjoy talaga siya ngayon. Sinasabi ng lasing na knight na isa pang basong alak dito. Ito pala ang knight ng Landwork, na si Robert, sinasabi ng matabang lalaki na ang pagtatamasa ninyong dalawa dito ay isang karangalan para sa kanya. Tumatawa at sinasabi ng governor na ganun ba, at batid ng matabang lalaki na oo, magpapasalamat siya kung dumating siya kung kailan niya gusto. Sinasabi ng governor na Cedric, tungkol sa mga merchant place na meron ng ibang sindikato. Sa tingin niya, okay lang na ang Black Snake ang pumalit sa kanilang lahat. Sinasabi ni Cedric na talaga ba? Sinasabi ng governor na oo. Ang red light na distrito ay maaaring ganap na kontrolin ng Black Snake.
Sinasabi ni Cedric na masaya naman siya dun, pero yung iba, di ba sila magpoprotesta? Sinasabi ng governor na madali niya silang susupilin, gamit ang kanyang awtoridad. Humihingi naman ng paumanhin si Robert, at sinasabi nito na sana may magawa siya para sa kanya. Sinasabi ni Cedric na sapat na ang pagprotekta niya sa lungsod na ito, Sir Robert. Hindi madaling mapanatili ang seguridad ng isang malaking lungsod tulad ng Landwork. Alam niyang mahinhin siya, ngunit hindi niya kailangan ibaba ang kanyang sarili ng labis. Nakangiting sinasabi ni Robert na ganun ba, tumatawa at sinasabi ng governor na kahit ganun pa rin, ipaalam sa kanya kung may kailangan siya. Tutulungan niya sila sa abot ng kanilang makakaya, nagpapasalamat naman si Cedric sa kanilang dalawa. At sinasabi ng babae na ang cool niya talaga governor. Tinaas ni Robert ang kanyang baso at sinasabi nito na mag-inuman pa sila. Sa isip-isip ni Cedric na hindi niya na kailangang iuko ang ulo niya sa mga basurang ito ng mas matagal. Sa lalong madaling panahon, sasakupin ng Black Snake ang buong lungsod na ito. At saka yuyuko silang mga bastos, may nagmamadaling pumasok at tinatawag nito ang kanyang boss. Sinasabi ni Cedric na mayroon siyang guess, ano ang kailangan niya. Sinasabi ng tauhan nito na humihingi siya ng paumanhin, pero may sasabihin siya sa kanya. Lumabas na ang boss at sinasabi nito na ano ito, bamulong ang tauhan nito. At bigla na lang sumigaw ang boss, at sinasabi nito na ano. Pumunta dito si Damian Haxon, napakagat ng ngipin ng boss ng Black Snake, at sa isip-isip nito na ano ang ginawa ng Dark Mage. Buti na lang sinabi niya ng maaga sa mga subordinate niya. Sinasabi ng boss na papasok na siya, kaya umalis na siya. Sinasabi ng tauhan nito na patawad, pero okay lang ba na iwan na lang siya? Tinatanong ng boss kung ano ang pinag-aalala niya. Siya ay dumating upang mamatay sa kanyang sariling mga paa. Uminom si Damian ng pangpalakas, at bigla ito sumugod ng hindi nagdadalawang isip, at pinatay niya ang lahat ng kanyang madadaanan. Ang mga bagay ay hindi nangyayari tulad ng iniisip nila, may utang sa kanya ng pabor, kaya huwag siyang mag-alala. Napalingon ang mga tao sa mga dumaan, at nagmamadali ang mga ito, at matalim ang titig ng mga ito. Bigla naman pinagpawisan ng boss sa nakita nito, at sa isip-isip nito na lumabas siya dahil masama ang pakiramdam niya. At napapatanong ito kung paano ito nangyari, ang batang yon. Ginawa niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili, gulat na gulat at tinatanong nito na kung sinabi niya ba talaga na siya si Damian Haxon. Sinasabi ng tauhan nito na oo, sir, tiyak na sinabi niya yon. Napapamura at sa isip-isip ng boss na ang sabi ng chismis ay siya ang walang kwentang anak ng Viscount. Hindi niya alam na ganito pala siya kagaling, na-take down na rin ba ang Dark Mage na pinadala niya? Kailangan na may gawin siya, kailangan niyang humingi ng tulong. Nakita ng tauhan niya na pumasok na ang kanyang boss, at tinatawag niya ito. Napatingin si Damian sa itaas, at may mga kalaban, at sa isip-isip nito na gawa ba sa magic ang item na yan. Sinasabi ng mage na halimaw siya, tingnan nila kung mablock niya ito. Umatake na ito, at nagpakawala ito ng fireball. Nakatayo lang si Damian at bigla napatawa ang mage, at sinasabi nito na idiot. Balak niya bang pigilan ang apoy nila gamit ang kanyang espada? Pinaikot-ikot ni Damian ang kanyang espada, at ginamit nito ang secret move Countless Thunder Shadow Revelation. At binalik nito ang kanilang atake, nagulat naman ang mga ito, at biglang sumabog sa kanila. At sinasabi ni Damian na sa tingin niya, tapos na siya dito. Ngayon oras na para kumpirmahin kung sino talaga ang tinaguriang boss ng Black Snake. Nakaramdam naman si Damian ng isang presensya ng pag-atake, at napalingon siya dito, at nakaiwas siya ng mabilis. Napatitig siya dito at sa isip-isip nito na ang kapal ng aura niya, ito ay nakakatusok sa balat. Sinasabi ng umatake kay Damian na iniisip niya kung anong uri ng bastard ang nag-udyok sa lahat ng gulo na ito. Sa isip-isip ni Damian na kung ang kanyang enerhiya ay nasa antas na ito, malamang isa siyang official knight. At batid ng kalaban na mukhang bata pa ito, sobrang kumpiyansa. Napalingon ang mga tao sa paligid, at pinalibutan si Damian ng mga guard. Nagtataka at sa isip-isip ni Damian na narito na ang isang knight, at kahit mga sundalo na responsibilidad sa pagpapalagay ng public order sa lungsod. Ano ang ibig sabihin nito? May sumisigaw at sinasabi nito na ang lakas ng loob niyang magdulot ng kaguluhan, sa gitna ng lungsod. Ako, si Sebastian Baker, ang gobernador ng Landwork, ay titiyakin na siya ay mapaparusahan.
Sa isip-isip ni Damian na may dumating na dakilang guest. Tinatanong ni Damian kung bakit niya siya paparusahan. Sumisigaw at sinasabi ng governor na anong klaseng kalokohan yan. Hindi niya man lang namamalayan ang laki ng ginawa niya. Hindi niya lang tinangka ang buhay ni Boss Cedric, isang mabait na negosyante, ngunit inatake niya rin ang kanyang kumpanya at pinatay ang 12-dosenang mga inosenteng empleyado. Sinasabi ng naka-brown na damit na ano ang pinagsasabi niya. Kailan pa ba naisip na businessman ang gangster na yan? Ito ay katawa-tawa, bumubulong ang nakaputi na damit at sinasabi nito na baka marinig siya. At batid pa ng governor na ito ay ganap na hindi mapapatawad. Sa isip-isip ng boss ng Black Snake na ano ngayon, kahit gaano siya kalupit, hindi siya maaaring magbuhat ng kamay sa isang taong nasa ilalim ng proteksyon ng gobernador. Napatingin si Damian sa matabang lalaki at sinasabi nito na siya ang boss ng Black Snake. Sa wakas natagpuan na niya na siya, halika dito, magsimula sila sa isang solidong suntok. Sa isip-isip ng boss na ang bastos na brat na ito. Sa isip-isip ni Damian na nagkaroon siya ng kutob na ang Black Snake ay maaaring may ilang koneksyon sa loob ng administrasyon ng lungsod. Ngunit ito ay praktikal na katapatan sa antas ng mananamba. Nakangiting sinasabi ni Damian na nakakatawa siya, gobernador. Tinatawag niyang mabait na negosyante ang isang basurang tulad niya. Nakakatawa ang hatol niya, sinasabi ng gobernador na tumahimik. Kung humingi siya ng tawad ngayon, baka mapagbigyan niyang bawasan ang kanyang sentensya. Sinasabi ni Damian na wala siyang mapagmamakaawaan kung hindi siya nakagawa ng krimen. Sinasabi ng gobernador na mayabang na bastard, hindi niya sana ito gagawin. Kahit sinubukan niya na maging maluwag dahil bata lang siya. Iniwan niya siya ng walang pagpipilian, huwag niya siyang sisihin dito. Pinakilos na nito si Robert, at lumapit na ito kay Damian at kinuha na nito ang kanyang axe. At sinasabi nito na siya si Robert, ang guardian knight ng lungsod. Ibaba niya ang kanyang armas at ibigay niya ito, at siya ay upang arestuhin. Sinasabi ni Damian na ang guardian knight ng lungsod mismo ang pumasok. Matalim ang titig ni Robert at sinasabi nito na kakaiba siya. Sa kabila ng kanyang mga salita, walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Matapang ba siya o tanga lang, sinasabi ni Damian na may tiwala siya. Biglang tumawa si Robert sa sinabi ni Damian, at bigla itong umatake, at sinasabi nito na tanga lang siya. Sa isip-isip ni Damian na kahit na sinabi niya na lahat, ang totoo, hindi magiging madali ang pakikipaglaban sa kanya sa antas niya ngayon. Sa puntong ito, kailangan niya lang magpigil, hanggang sa tamang panahon na dumating. Na-block ni Damian ang atake ni Robert at tumalsik ito, at umikot ito para makalapag ng maayos. At sa isip-isip nito na sinubukan niyang i-deflect ito sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ganoon pa rin ang pagkakatama niya sa kanya. Wala pa ba siya dito? Pasugad na ulit si Robert at tinatanong nito kung sino ang tinitignan niya. Sa isip-isip ni Damian na ang bilis niya, may biglang dumating at hinaranggan nito ang paparating na atake ni Robert. At tumalsik ang axe nito, nagulat naman ang lahat sa nangyari. Sinasabi ni Robert na may kasama siya. Sino siya? Ipakilala niya ang kanyang sarili, tinanggal nito ang kanyang hood, at isa pala itong babae. Nagulat naman ang lahat at sinasabi nila na imposible. Ang mukha na yan, ito ay isang paladin. May sumisigaw at sinasabi nito na young master, at tinatanong ni Damian kung bakit ito nahuli. Ito pala si Victor at sinasabi nito na nakarating na sila, young master, at masayang-masaya ito na paulit-ulit na sinasabi na nakarating na sila.